May mga pag-ibig na kahit kamatayan ay hindi kayang paghiwalayin. At may mga panaginip na basta na lamang nawawala paggising mo. Kung ang babaeng paulit-ulit mong napapanaginipan ay biglang lumitaw sa harap mo, lalapitan mo ba o tatakbo ka? Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, misteryo at tunay na nakakatakot na kwento, welcome sa channel na ito. Pakinggan natin ang kwento ng aswang na bumalik sa panaginip upang ituloy ang nakaraang pag-iibigan. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Aklan ay may isang binatang ang pangalan ay Daniel. Tahimik lang ang kanyang buhay, pagtulong sa pamilya at pagtatrabaho sa bukid ang kanyang araw-araw na gawain. Hanggang isang gabi, may nakita siyang isang magandang babae na naglalakad mag-isa sa daan. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at napakaganda. Nilapitan siya ni Daniel at tinanong, "Hindi ba delikado mag-isa maglakad sa ganitong oras?" Tanong niya. Ngunit ngumiti ang babae at sabay sabi, "Ayos lang, sanay ako sa dilim." Siya si Luna. At mula noon ay halos gabi-gabi na silang nagkikita. Hindi may paliwanag ni Daniel, ngunit pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala. At unti-unti ay nahulog ang loob niya kay Luna. At hindi nagtagal, sila ay naging magkasintahan. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, ay may mga napapansin si Daniel na kakaiba kay Luna. Tulad ng hindi kailanman lumalabas sa araw, nawawala tuwing hating gabi, ayaw pumunta sa simbahan. Isang gabi ay hindi na nakatiis si Daniel at tinanong niya ito, "Bakit parang may tinatago ka sa akin?" Biglang natahimik si Luna at pagkatapos ay sinabi nito, "Daniel, kung wala namang totoo tungkol sa akin, baka matakot ka." Ngunit sinabi ni Daniel na walang makakapagbago ng nararamdaman niya para sa kanya. Isang gabi ay napansin ulit ni Daniel na umalis si Luna papunta sa kagubatan. At dahil sa pag-aalala, ay sinundan niya ito. Naramdaman ni Luna na sinusundan siya nito, kaya't nagtago ito sa kakahuyan. Hinanap siya ni Daniel at biglang bumulaga sa harap niya si Luna. "Daniel, pagmasdan mo ako at ngayon mo sabihin na mahal mo ako." Sa ilalim ng puno ay unti-unting nagbago ang anyo ni Luna. Ang mga mata nito ay naging kulay pula. Humahaba ang mga kuko at unti-unti ay lumalabas ang mga pangil nito. Napaatras si Daniel sa takot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng mga oras na iyon. At naramdaman ni Luna ang pag-aalinlangan ni Daniel. May lungkot sa mga matang sinabi ni Luna, nakalimutan na siya. Akala ni Luna ay tatakbo ito, pero sa halip ay unti-unting lumapit at sinabing, "Bakit hindi mo agad sinabi sa akin?" Tumulo ang luha ni Luna. "Dahil alam kong matatakot ka at mawawala ka sa akin." Ngunit hinawakan ni Daniel ang mga kamay niyang may mahahabang kuko. "Kahit ano pa ikaw pa rin ang nag-iisang babaeng mahal ko." At nang gabing iyon ay nangako sila sa isa't isa na hindi sila maghihiwalay kahit na ano ang mangyari. Subalit hindi nagtagal ay nalaman ng mga tao ang tungkol kay Luna dahil sa mga namamatay na hayop. At isang gabi ay nagtipon ang mga tao na may dalang sulo at sandata. Hinabol nila si Luna at tinulungan siya ni Daniel na makatakas. Habang tumatakbo sila sa kagubatan ay sinabi ni Luna na hindi na siya makakatakas. Nangingilid ang luha at sinabi nitong, "Mangako ka sa akin kahit anong mangyari, magkikita pa rin tayo at pagmamahalan
hanggang sa wakas. Kung hindi man sa buhay na ito, ay hahanapin kita sa susunod na buhay. At bago mahuli ng mga tao, ay tumalon si Ana sa bangin. Hindi na nakita ang katawan ni Ana. At si Daniel ay habang buhay nang dinala ang alaalang ng babaeng minahal niya. Sa kasalukuyang panahon, ay may isang lalaking nagngangalang Danny. Hindi niya alam, ngunit sa simula pa ng pagkabata ay may paulit-ulit siyang panaginip. Isang babae na nakatayo sa kagubatan, mahaba ang buhok, maganda, at nakatingin lang sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, ay nagiging mas malinaw ang mukha nito. Hanggang isang gabi ay nagsalita ang babae sa kanyang panaginip. Nandito na ako. Kinabukasan, habang naglalakad si Danny sa parke, ay may babaeng dumaan sa harap niya. At ang mukha ng babae ay eksaktong katulad ng kanyang panaginip. Tumigil din ang babae at dahan-dahang umiti at tinawag siya, Daniel. Natulala si Danny. Hindi makapaniwala si Danny nang makita ang babae. Parehong muka, parehong mata, katulad ng babae sa kanyang panaginip. Ako si Luna, sabi ng babae. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Danny. Hindi kita kilala, ngunit may alaala sa isip ko. Umiti si Luna. Hindi mo lang naalala ang lahat, pero minahal mo ako noon. Simula ng araw na iyon ay madalas na silang magkita. Habang tumatagal ay may mga alaalang nagsisimulang bumalik kay Danny. Mga eksena sa kagubatan, mga taong may dalang sulo at sandata, at isang babae na tumalon sa bangin. Isang gabi ay napabalikwas sa panaginip si Danny at bigla niyang naalala ang pangalang Daniel. Daniel pala ang kanyang pangalan sa nakaraang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Comment na rin para sa susunod pang mga kwento ng kababalaghan.